purihin ng Diyos, isang magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating third. Papupurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabuti niyang gawa. Tulad po ng sinabi ko kanina, ito po yung dahilan bakit tayo ginawa ng ating Panginoon. Para magbigay po ng papuri, pasasalamat, pagsamba, dahil buhay po ang ating Diyos sa mga panahon na ito. Ano man po ang bigatin mo, ano man ang suliranin mo sa mga oras na ito, ibibigay natin sa ating Panginoon para malaya tayong magbibigay sa Kanya ng kadakilaan. Dahil deserve ng Lord yan. Sabihin mo sa katabi mo, sasamba tayo sa mga oras na ito. Purihin natin ang Panginoon, taas natin ang ating mga kamay, sambitin natin ang kadakilaan ng buhay ng Diyos. Ama, maraming salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito kami ay malayang pag-ibig sa iyong papuri. Inasasalamatan ka namin, Ama. O sambahin ang iyong pangalan. Hallelujah, hallelujah. O Diyos na banal, ikaw nga po ang manguna sa amin sa mga oras na ito. At ang tanging presensya mo lamang ang aming malama. Ang biyaya mo ang aming mabigyan ng papuri at pasasalamat. At o Diyos, sa mga oras na ito, tulungan mo kami. Kami po ay maging magalak at maging masaya at magbigay sa iyo ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nila siyang pinagluksa. Samantala, sinikap ni Saulo na wakasin ang iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kinaladkan ang mga lalaki at mga babae at pinilanggo. Ang mga mananampalataya, nagkawatak-watak ay nangaral na magandang balita saan man sila nagpunta. Isa sa kanila ay si Felipe. Pumunta siya sa isang lungsod ng Samaria at pinahayag sa mga tao ang tungkol kay sa Mesiyas. Nagkaisa ang mga taong bigyan ng pansin ang mga sinabi ni Felipe noong narinig niya inila siya at nakitan ang mga tandang ginawa niya, sapagkat lumabas ang mga masasamang espiritu na sumisigaw habang papaalis sa mga taong sinabihan nila. Marami rin mga paralitiko at mga lumpo ang bumalik, kaya't masayang-masaya ang mga tao sa lungsod na iyon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil ngayon pa lamang ay amin pong naranasan ang inyong presensya. Alam namin, O Diyos, na sa amin pong paglapit sa inyo ay hindi nyo kami nilalayuan. Ngunit kami ay inyong kinatagpo at patuloy, Panginoon, na pinapatubayan sa amin pong buhay at pananampalataya. Lord, we thank you for your goodness. Dahil sa inyong presensya ngayong hapon ito, kami ay meron pong kapayapaan sa aming pong puso. Pinagkakatiwala po namin ang aming mga sitwasyon sa inyo ay tumanay sa aming pong kalusugan, sa aming pong kaisipan o maging sa aming pong damdamin. At higit sa lahat, alam namin na ang inyong salita ay gabay at patnubay sa aming pong buhay at pananampalataya. Kaya ngayon, malaya kayong mangusap na ang inyong mensahe lamang ang marinig at ang bawat isa, O Diyos, ay magkaroon ng karunungan upang ipamuhay ang inyong mga gabay sa amin sa inyong salita. Sa inyo namin binibigay ang papuri at pasanampalataya at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa ating panahon, ito ang ating bahagi. Ngunit may isang mahalagang bagay na mapapansin natin. May mga pagkakataon na umuusad ang baton, hindi lamang po sa panahon ng kaginhawaan, hindi laging maginhawa. Meron pong mga panahon ng pag-uusig, ngunit patuloy pa rin umaandar, patuloy pa rin umausig laban sa iglesia doon sa syudad po ng Jerusalem. At sinabi po sa mga gawa, sa unang versikulo, sabi niya, ng panahong iyon ay nagkaroon ng matinding pag-uusig laban sa iglesia sa nasa Jerusalem, at silang lahat ay nagkawatak-watak sa mga lalawigan ng Judea at Samaria. So, ano pong nangyari? Dahil sa pag-uusig, dahil sa persecution, sila po ay napilitang umalis at lumikas. Sinama nila ang kanilang mga pamilya, lumikas sila mula sa Jerusalem patungo sa ibang mga bayan. Napilitang umalis ang mga mananampalataya at mukhang nagkawatak-watak ang iglesia. At yan nga po ang nangyari, they were dispersed. Sa pananaw ng tao, ito po ay isang napakalaking trahedya. It was a tragedy.
Ngunit sa pananaw ng langit, ito ay pagpapadala. Ito po ay naging daan upang ang iglesia ay humayo at maipakalat ang salita ng Diyos hindi lamang ito sa Jerusalem, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. May sinabi ang isa sa mga church fathers na si Tertullian, ang sabi niya, the blood of the martyrs is the seed of the church. Ibig sabihin, yung tila pagkawasak ay naging daan upang ang mananampalataya ay dumami. At ngayong hapon po ito ay nais ko pong ipangaral ang mensahe ito na may pamagat na scattered but not stopped. Okay? Scattered but not stopped. Sapagkat kapag sinumulan ng Diyos ang kanyang misyon, walang pagtutol na makakapigil dito. Amen? Hallelujah! Kahit ano pang gawin ng mga tao, basta ito ay kalooban ng Panginoon, ito ay kanyang papangyarihin. So, ang persecution, marahil ang nag-scatter sa church, but the scattering spread the gospel. Amen? Hallelujah! Yung parang isang bagay na nakakalungkot at isang trahedya ay naging daan upang mas marami pang tao ang nakakilala sa ating Panginoong Jesus. So bakit po tayo may misyon? Dahil marami pang mga tao ang hindi nakakilala kay Jesus. Dahil dumating sa atin ang mabuting balita, ngayon ipapasa natin ito sa iba. Diba? Sabi po natin kapag ikaw ay mananampalataya, hindi ka madamot. Sabi po sa katabi mo, hawakan mo yung braso, sabi mo hindi tayo madamot. Okay? Tayo ay nagbabahagi, tayo ay nagsishare, tayo ay patuloy na naghahayag ng mabuting balita ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. So dito po sa ating pong binasang passage, ito po ay kwento kung paano po nakalat, simulang kumalat ang Ebanghelyo. Kahit na mukhang hinalat o nagkawatak-watak ang iglesia, ay ito po ay naging daan upang ang mga tao ay marinig ang mabuting balita sa iba't iba pang mga dako. So una, makikita po natin dito, is that God uses scattering to advance His vision. Ginamit ng Diyos ang pagkawatak-watak na ito upang ma-expand pa o kumalat pa at humayo pa ang mga mananampalataya sa iba't ibang mga lugar. Sinabi po dito sa Gawa, sa unang verse na binasa po natin, na ang mga mananampalataya ay nagkawatak-watak. Ang salitang ginamit po dito sa Greek, ang ibig sabihin ay dito po ay isang agricultural term. Sino po dito ang may kaalaman po sa pagtatanim? Taas po ang kamay. Okay? Yung mga lumaki sa probinsya na nagtatanim ng palay o kaya nagtatanim ng gulay. Ganito po ang idea po na ginamit na inibigay dito. Ang pinapaabot sa atin, ang literal na kahulugan nito ay sila ay ikinalat na parang nagkalat ng binhi o naghasik ng binhi. So, ginamit ito ni Dr. Luke para ilarawan ang ginawa ng Diyos. Kung paano ang isang magsasaka ay nagkalat ng binhi sa bukid upang ito ay tumubo at umami, ganoon din po na ikinalat ng Diyos ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga mananampalataya upang kumalat ang Ebanghelyo. Hindi po nawasak yung iglesia ng panahon yun. Naipunla ang iglesia. They were planted. They might have been scattered, but they were actually planted. What looked like disruption was actually divine distribution. Alalahanin po natin ang sinabi ng mga Jesus sa mga gawa sa Acts 1 verse 8. Ang sabi ni Jesus, the Holy Spirit will come upon you and you will be of the earth. Now, napag-usapan po natin last time na tayo po, bawat mananampalataya, taas po ang kamay ng mananampalataya kay Jesus. Kayo huwag niyo ibababa. Lahat po nang nagtaas ng kamay, kayo po ay mga missionary. Amen. Biglang may naba. Okay? Kayo po ay mga missionary. Bawat isa po mananampalataya ay mga missionary. Bakit meron tayong naglain ng mabuting balita? Ito ay magbabago ng buhay ng mga tao. Naniniwala po ba kayo doon?
Bakit? Kasi binago ni Lord yung buhay nyo eh. Huwag na hindi natin ipagkakain ng isang bagay na magbibigay ng pagbabago sa buhay ng iba. Dahil hindi lamang yung buhay nila sa lupang ibabaw ang nakasalalay dito, kundi ang kanilang buhay na walang hanggan. Kaya mahalaga din ito sa ating Diyos na napag-usapan po natin that our God is a missionary God, is a sending God, at binigyan niyo po tayo ng banal na spirito upang makasama po natin sa ating pong pagpapatutuo tungkol sa Kanya. Kaya sabi niya dito, bawat isa sa inyo ay magiging saksi para sa akin sa Jerusalem, sa Judea at Samaria at sa lahat ng sulok ng mundo. So, bago ang mga gawa dito sa binasa natin kanina, bago dumating doon sa persecution, ang pagkilos lamang ng iglesia ay nandun lamang sa city ng Jerusalem. Masaya sila doon. They were gathering together in the temple courts. They were breaking bread together and praying daily. And they were enjoying the favor of God and all the people. So, nananatili lamang doon ng iglesia. Pero, sino po ang naniniwala na mas malaki ang plano ng Lord para sa kanilang buhay? And then we were praying for our family. Okay na tayo na ang ating pamilya ay ligtas. Ngunit hindi lamang po hanggang sa pamilya natin ang pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Meron po tayong mga mahal sa buhay. Meron po tayong mga kaibigan. Meron po tayong mga katrabaho. Meron po tayong mga kapitbahay. At kahit yung mga tao hindi mo kalala pero madalas mo nakakasalamuha, sila ay minamahal ng Diyos. Mas malawak ang plano ng Diyos. At minsan, may mga pagkakataon na hinahayaan ng Diyos ang pressure upang itulang ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak, patungo sa kanyang layunin. At yan po nakita natin dito sa Acts chapter 8. God used the pressure, the persecution, so that the believers would spread around the world to fulfill His will, to spread the gospel, to be witnesses to Jesus in Jerusalem and Judea and Samaria and to the ends of the earth. Dito po sa Romans 8:28, dinamit po ni Apostle Pablo at ito po ay napakagandang verse na kaugnay po dito. Akala natin pagkasira, pagkawasak, ngunit ito po ay naging daan upang marinig pa ng mas marami ang salita ng Diyos. Ang sabi dito ni Apostle Pablo, and we know, alam natin that all things work together for the good of those who love God, to those who are called according to His purpose. Sino po dito ang nagmamahal sa Diyos? Sabi ni Apostle Pablo, alam mo, tiyak mo, na walang bagay na darating sa buhay mo para sa iyong ikasisira. Ito ay para sa iyong ibubuti. Ito ba na hindi pleasurable at the moment? Hindi man ito kaaya-aya sa panahon ito. Pero alam mo na hindi ka pinapatnubayan, hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Pinapatnubayan ka niya, kaya kahit anumang dumating sa iyong buhay, hindi maganda man o hindi maganda, ay ginagamit niya para humugin ka para sa iyong ikabubuti. Dahil ikaw ay minamahal ng Diyos. Amen? Hallelujah! You are called according to His purpose. May layunin si Lord. Kaya pag ikaw ay dumadating sa mga panahon na hindi mo ma-spelling yung nangyayari, alam mo, Lord, ano ang tinuturo sa akin? Diba? Ano ang nais mong ipagawa sa akin? At maaaring hindi mo masyadong matanggap ang mga pangyayari, pero tanggapin mo na may magandang layunin ang Diyos para sa iyo. Amen? Sabi po ni Joseph sa Genesis 50 verse 20, at ito po yung isang bagay na kung saan siya po ay kilala. Ginawan siya ng hindi maganda ng kanyang mga kapatid. Siya ay nais lang patayin, ngunit nagbago yung isip, ibinenta na lamang. At marami po siyang mga pasakit na napagdaanan doon sa Egypt. Ngunit ito yung pagkakataon na ginamit ng Diyos upang dalhin siya sa isang lugar kung saan mas magiging malawak ang kanyang impluwensya at mas magiging malaking pagpapala siya. Diba? Alam namin yung storya niya. Siya, ginamit ng Panginoon para magkaroon ng wisdom ang Pharaoh na mag-gather ng mga pagkain sa panahon ng tagutom upang ang mga tao ng panahon yun ay meron kong makukuha ng pagkain. Kahit nagkakaroon ng tagtuyot at tagutom sa kanilang kapaligiran,
meron po silang naimbak na pagkain at sila po ay naging pagpapala sa mga bayan sa paligid nila. Sino po ginamit? Si Joseph. Yung isang tao nakaranas ng labis na paghihirap mula po sa kanyang pamilya at yung mga taong na dinaanan niya sa kanyang buhay. Ginamit po ito ng Diyos upang siya ay iangat at gawing pagpapala sa mas marami. Kaya sabi na dito sa Genesis 50 verse 20, nung nakasalukuhan, nung pagkakataon na binigay ng Diyos na siya ay magkaroon ng audience at makausap niya yung kanyang mga kapatid. Sabi niya sa kanila, you meant evil against me. Okay? Ninais nyo ang hindi magandang bagay para sa akin. Pero naunawaan ni Joseph, God meant it for good in order to bring it about as it is this day to save many people alive. Maraming naligtas kahit na gusto niyo akong saktan, kahit na gusto niyo akong patayin. Pero alam ko na ito'y tinakda ng Diyos para ako'y gamitin niya para ang mga tao ay magkaroon ng pagkain, para ang mga tao ay magkaroon ng pupunan ng kanilang makakain kahit sa gitna ng mga kahirapan. Kaya kayang gamitin ng Diyos kahit ang mahirap na sitwasyon para sa kanyang misyon. Hallelujah.